Attorney DJ and Biani Koy. Gaya nito, isa na naman senador ang nagtatago sa kabundukan. Dahil inaano na ng ICC. Kita nyo po, lahat ng nasa kwadra nila, pinaghahanap ng batas. Iyan na nga, sususugan ko ulit. Susugan mo na yan. Kita mo, matapos nalabasan ng warrant of arrest ng ICC. Wala pa, ano lang, may report lang. Report lang, okay. Napabalita pa lang. Pinapyawan. Napabalita. Tapos matapos mag-release ng pahayag ang Pangulo na kayo ay ikukulong. Bakit bigla kayo naglabas ng video ni Saldico? Tama! Mukha naman yata hindi nyo mauto yung mga matatalinong Pilipino. Diversion. Ang kaya nyo lang utuin yung iilan lang na mga naniniwala sa inyo. Mapanlin lang. Mapanlin lang. Tulad nino Sara Duterte nyo. No joke. Pero ako medyo paliin ko konti. Pero kasi akong pinagkakatiwalaan na sources. Yung pinakita niya sa akin na documents, it came from nasa ibang bansa galing. So naniniwala ako na ito yung dokumentong magpapatahimik kay Senator Bato. Okay. At itong dokumento na to, na pwede siyang damputin anumang oras. Warrant of arrest nga. Pero ito pinakita sa akin lang. Ako kasi alam niyo naman kung sino ang katabi ko. Sino ang si Attorney DJ, katabi mo. Si Attorney DJ, sino ba gusto mo? Sino ang katabi ko? Sa likod ng mga pagpapakulong na yan. Wait. Attorney, in this kind of situation where Senator Bato is really in the blink of the ICC. What can you say about that? Is it legal to arrest Senator Bato? Alam nyo, una sa lahat, kung talaga namang intention na siya ay outrightly arrestuhin, di dapat yan hindi na ina-announce ni Ombudsman Remulla. Yes. In a sense, gusto ko yan. Maganda magpasalamat din siya dahil in fact, in-inform na nga di ba? Ang basa ko dyan, dahil nga po subsequently, nagkaroon ng issue nga kung tama ba yung pagkaka-aresto. Kasi po, nabanggitin natin uli yung Bill of Rights na sinabi ko kanina. Okay. Sa Bill of Rights na yun, tanging local court lamang ang pwede magpa-aresto o di kaya, if you are caught in the act of committing a crime, yung tinatawag nating warrantless arrest, pwede kang arestuhin. Yung nangyari sa dating Pangulo, although water under the bridge, halo-halo nga ang opinion. Dahil nga ang sinasabi ng Pangulo, may batas naman tayo na nakalagay doon, you can either surrender or you can extradite. So ang pinili nila ay isinorender. Pero ito ay isang issue na nasa Korte Suprema pa Hindi dinesisyonan pa ng Korte Suprema kung in hindsight, dapat nga ba na nag-apply muna ng local court. Ngayon ako po, nabanggit kanina ni Mike, nag-aaral po tayo ng Doctor of Civil Law. Ang akin pong dissertation ay tungkol sa mga international warrant. At malinaw naman, meron tayong batas, yung extradition law na si dating Pangulong Marcos Sr. pa ang may akda, na talagang dapat talaga dumadaan sa local court. Kaya lang, medyo nagkaroon ng gray area kasi later on, nagkaroon ng yung law on against anti-humanitarian law, nagkaroon nga ng batas na pwedeng pwedeng i-argue rin ng pamahalaan na at that time as the architect of foreign policy, gusto ko sumunod doon sa ating international obligation kaya pina-aresto ko. Yun ang yun ang stand ng Malacanang. Pero dahil nga ito'y inilagay na issue sa Korte Suprema at recently ang Korte Suprema ay naglabas ng rules on extradition na dapat dadaan pa sa local court. Sa aking palagay, kaya in-announce ng Ombudsman Remulla na may warrant, hindi nila siguro i-implement yung nangyari kay Digong dati. Dahil nga, overtaken by events. Dahil nagkaroon na ng rules ang Supreme Court at nagsabi nga si ES nung huli na dadaan yan sa local court. So dapat kung ako naman si Senator Bato, total naman pinakita niya nun na matabang siya. Okay, diba? Arrest me, sabi niya. Dapat hindi naman siya magtago kasi, diba? Sabi niya nun, Come on, Mr. Trillanes,
Hit my day! ng ICC. Sige! Sumama ka pa magkakapusas! So dapat, given na may legal issue naman, dapat wag siya matakot. Well, hindi ko sinasabing natatakot, pero... Nasabi mo na, attorney. yung siya ay hindi nagpapakita kasi. Yung signal... Hindi siya nagpapakita pero nagpapakita ng takot. Di ba? Pero attorney, ang punto ko rin kasi yan, kailangan talaga ni Bato na pumunta ng ICC. Kasi po, siya ang magsisilbing witness ni Digong eh. Tama doon. Actually, siya ang magpapatunay na wala silang kasalanan. Tama. Kasi it may make or break the case of Duterte dahil pwede niyang sabihin na yung mga namatay are merely collateral damage sa war on drug. Kaya lang, tatandaan natin, dalawa yung kaso, no? Yung sa war on drug at saka yung yung pagpatay sa Davao. So, hindi ko alam kung paano nila didepensahan yung sa Davao Death Squad. Davao Death Squad. Tsaka yung sa mga... issue. Pero dito sa drug war, pwede talaga, dapat talaga, in fact, kung magtuloy ang trial, although ngayon, suspendido pa dahil hindi pa alam kung kayang mag-trial nung former president, witness dapat si Bato. At malaking tulong siya. Malaki. At kung sinabi naman niya noon na siya ay willing, pwede talaga siya sana magpakita at harapin niya. At saka, attorney, sabi niya naman noon mahal niya si Duterte, tatay, siya na nga daw yung tumayong pangalawang ama. Minsan papaniwalaan mo kung talagang uto-uto ka eh. Sabi ni Bato, ako kahit saan pumunta, si Tatay Diggs sasamahan ko. Tama. Sabi niya yun, kahit saan pa. Nung nauna na si Digong, hindi na nagpakita. Nauna pang nagtago. Ito, may hamon ako sa mga dilis. Kayong mga dilis, mga DDS, hamunin nyo si Senator Bato de la Rosa ngayon. Palabasin nyo, sumuko na. Nang sa ganon ay mas makatulong doon sa Netherlands sa inyong poon na si Rodrigo Roa Duterte. Malaking ginhawa. Malaking ginhawa sa kampo ng mga Duterte to. Ilabas nyo na si Bato. Kaya, kasi bring him home nila itapon si Bato sa Netherlands. Tsaka, bring him home. Sabi nga nila kay sa mga DDS. Bring Bato to. Bring Bato to Hague. Bring Bato to Hague. Sabay. Bring Bato to Hague. Bring Bato to Hague. Tsaka, yun. Tsaka, sa mga DDS, ganito lang yan. Kung ayaw nyo si Digong malagay sa garapon dahil may stress yan pag na-stress siyempre, di ba? Baka alam mo na, pag doon walang libing doon, cremate doon Pare, cremate. Pero alam mo, pwede rin naman aminin na lang lahat Aminin na lang lahat ni Bato lahat yung kasalanan kung gusto niya iligtas si Digong. Di ba? Aminin mo na lang lahat Pagkakataon mo nang bumawi sa itunuring mong pangalawang ama. Kaya nga Pero tsaka pa isa pa, yung giginhawa, kapag nandoon si Bato, may mag-aalaga, may magluluto ng mga ng mga gusto niyang kainin, nandyan si Bato. May maghuhugas ng kanyang katawan, sama na natin yung kanyang, di ba? Hindi na daw niya kaya dahil mahina na yung katawan. Di ba? May malaking tulong. Sa palagay ko, ini-exhaust lang naman ni Senator Bato yung legal remedies niya kung maho-hold niya yan. Pero sa dulo, dahil siya naman ay officer and a gentleman, siguro talaga namang eventually haharapin niya. Pero attorney, nag-file siya ngayon kahapon sa Supreme Court. Sa tingin niyo po, anong basehan niya para i-grant yon? Hindi, kasi nga, babalik tayo dun sa nangyari dati, challenge siya sa Supreme Court. Yes. Although, moot and academic na yan dahil hindi nandun na si dating Pangulo Pero may tinatawag tayo kasing transcendental importance. Ibig sabihin, kung yung bagay na nangyari sa dating Pangulo ay napaka-importante para sa Pilipinas, ang Korte Suprema natin pwede pa rin mag-rule doon. So, yun ang gustong mangyari ni, dahil nag-intervene ata siya doon, dahil alam niya na pwedeng siya rin ay ma-issuehan. So, sana ang Korte Suprema, lalo na kung gusto naman natin ipakita sa international community na may gumagana tayong hudikatura, sana din nga, mag-issue na rin ang Korte Suprema. Kung sabihin ng Korte Suprema na hindi, international obligation natin yan. So exemption yan dun sa
constitutional provision o kung sasabihin ng Korte Suprema, hindi. Dapat complementary yan. I-reconcile natin yung ating saligang batas at saka sa Rome Statute, dapat yan dadaan pa rin sa local court. Sana sabihin na. Para ang mga taong bayan, hindi na rin nag-aaway-away dahil madaming mas mahalaga pang bagay na dapat pag-usapan. Pero attorney, given na kasi nandun na si Digong no? Nandun na So, wala nang other choice kundi tumulong siya sa pagpapalaya kay Digong. Kasi habang nagtatagal siya at humarap si Digong doon, walang didepensa kay Digong. And I think naman whether maaresto siya o hindi, siguro kailangan talaga niya mag-testify. Kaya lang, sa haba ng kaso na aabutin sa Hague, hindi natin alam kung talagang matatapos ba ito ultimate. Kasi lalo na ngayon na merong motion yung kanyang lawyer na hindi daw niya kayang mag-trial kasi matanda na talaga So pag yun lumabas na hindi talaga kaya mag-trial, mukhang walang mangyayari. Di ba? Attorney, di ba mas maganda na kung gusto talaga na mapabilis na mapatunayan kung talagang walang kasalanan nitong si Bato at si Digong? Mas maaga siguro, mas maigi siguro na maaga nang sumurrender. Pero kaya lang siguro sa tingin siguro ng defense team ng Duterte, mas madelay ang kaso, mas pabor sa kanila. Kasi syempre kung mapabilis, eto naman, usapan lang, parang napakahirap din siguro na matapos yung mga declaration ng dating Pangulo laban sa ICC. Parang mga tao rin to. So ewan natin kung ito ay papabor sa kanya, di ba? Hindi kaya alam na nila yung magiging, attorney, magiging desisyon. Kasi alam naman, bilang ikaw na tao na nakagawa ng kasalanan, alam mo kung guilty o hindi Ikaw mismo Di ba? Beyond that, syempre, papasok din dyan yung impression nila na meron din bias sa international community dahil nakita naman natin ng dating Pangulo kung paano niya banatan ang ICC at ang ibang bansa, hindi natin masabi kung natuwa ba sa kanya at ito ba ay babalikan siya, sige pinagmumura mo kami dati, sige, tingnan natin. Pero attorney, natin masabi. Commonly, if ever ganyan ng sistema, mga ilang taon nang itatagal pa ni Digong doon sa pamamalagi ng ICC na hinaharap niya tong kasong to. Pinakamababa. Hindi ko ba mahirap natin ma-estimate pero talagang sa dami ng testigo at yung kita niyo naman yung hearing nila, hindi yan every week o every month Several months So, kaya talagang medyo matagal ito. Yan ang realidad. So, yung doon pa lang attorney boundary na no? Oo. Ako sa totoo lang, tingin ko hindi matatapos yung kaso sa ICC. Na doon na siya talaga aabutan na Garapon! Kumbaga, parang tingin ko, hindi matatapos talaga ang kaso. Kasi magpipresenta muna yung prosecution. Ilan ang witnesses nila. Kung ang kaso parang kung mga 3 beses ka lang sa isang taon mag-hearing o 2 beses, tapos ang witnesses mo 30, ilang taon yun? Prosecution pa lang yun. Paano pa yung defense evidence? So kaya... Yung sagot pa, no? Yung sagot pa. Kaya talagang medyo... It's going to be challenging. Challenging. Ayan, kita nyo, malamang po sa malamang sa garapon ng tuloy. So shortcutting ko, attorney, yung tanong ko. What if maabutan na talaga siya ng pagkuhan ni Taning sa kanya dun sa kulungan? Well, kung hindi ka kasi ma-convict tapos, dumating na yung time mo, you will never be convicted. You will be considered innocent. Kasi parang sa atin din proseso ng batas, hanggat hindi nagiging final ang iyong conviction, innocent ka pa rin. So, depende na lang sa tao na titingin sa mga sumubaybay. Iba naman yun. Iba naman yung how people will judge, how history will judge. So, ibang usapin yun yan ay usaping political. Kaya pala... Hanggang legal lang po ako. Labas po ako.